December 1. December 1, birthday mo, ika-56 mo na. Yes. Oo. Sa edad mo na 56, may asawa? Hiwalay na? Wala po. Ano ako? Widow. Widow May na. 4 na anak. Aha. Ilang years na po kayo dyan Tapos sa... may dalawang. Ilang year na po kayo dyan sa ano? Sa Norway? 26 years. Ang tagal na. Oo. Bali ho, nakapag-asawa po kayo ng... Bali nakapag-asawa ko ng Norwegian. Tapos? Then ngayon, wala na. Kinuha na siya ni Lord eh. Aha. Bali, yung mga anak mo dyan din po pala sa Norway ngayon. Opo, may anak po ako galing ng Pilipinas. Dalawa. Tapos may dalawa akong anak sa Norwegian. Sa Pinoy po ba, ano po nangyari dun sa asawa niyong Pinoy na may anak kang dalawa? Bali, nag-live-in lang kami. Tapos nung nag-abroad ako, hanap siya ng iba. Well, ganun talagang buhay. Okay. Kasi live-in lang naman ho kayo. Pero okay naman kami, pero ano na siya, wala na siya. Bali mga anak ko nandito na, mga malalaki na rin, nasa hustong edad, mga independent lahat sila. So, okay naman ho silang 4 na. May mga trabaho, pamilya. Ay, okay na. Lahat sila independent na. So, solo life na ako ngayon. Okay. Ayun. 4 years. Pag 4 years na. Byuda. Yes. So, ano pong gusto nyo? Anong ipahanap mo sa akin? Dito sa Pinas? O sa abroad? Anong gusto mong... Kung pwede lang po sa abroad kasi nakapag-try ako nag-message minsan sa mga live mo. May nag-message sa akin pero hindi maganda ang ano nila ang treat nila parang isa lang ang hanap nila. Alam mo na yung DJ. Tika lang. Never pa ako kayo nag-join dito sa live natin, di ba? Di pa ako kayo sumali? Never pa, pero nanonood ako ng live mo, tapos nag-message ako, kasi minsan may na-interview, may naano ka sa live mo na taga USA. May Tapos sabi ko, nag-message ako doon, sabi ko, mine na lang kita, sir. Tapos may nag-message sa akin, i-mine na lang din kita, Claudia, sabi ko. Kinausap ko sa message, ibang linabasan, kaya inano ko na lang siya, in-ignore ko na lang siya. Last week po kasi, yung isang araw, may taga-US na 76 years old, di ba? Yun po yun. I'm not sure kung ilang taon siya. Tapos, nag-comment po kayo pala. Nag-comment? Yes. Tapos, ngayon may nag-comment din, sabi niya, imay na lang kita, sabi niya gano'n. Tapos, nung nag-message kami, iba naman yung lumabas, iba naman yung ano niya, taga-Pilipinas. Anong ano niya? Iba yung ano niya? Yung ano yan, yung baga sa ano, baga sex ang bali tinatanong niya sa akin. Kakalor. Oo. Open-minded naman ako, pero hindi naman dapat ganun sa unang message, ganun inaano mo. It's not nice. Nag-message siya sa'yo, tapos ang sabi niya, hello Claudia, pwede ba kitang maano? Yes, ganon. Nagtanong siya, sabi niya ganon. Pero ang sinabi ko lang, kasi ayokong mag-pretend na I'm here now in Norway. Sabi ko, taga Mindanao ako. Anong trabaho ko raw? Sabi ko, I'm a farmer. Ganun lang. Yung pinapakita ko na I'm a normal person. Kasi mahirap pag nag-abroad ka. Iba yung iniisip minsan. Hindi ko naman nila lahat, pero some. Opo. Kaya nga po yung mga case... Nag-pretend ako na farmer ako. Kasi pag sinabi mo kasi nasa Norway ka, yung iba ho kasi, ang iba, pera. Pag dito naman sa may Pilipinas, hindi pera yung gusto nila, kundi yung turjak. Oo, pero isa pa rin yun na bali parang ano nila na, wow, Norway to, whatever. Kaya tuwing magpapakilala ko, if ever na may mag-asa akin, sinasabi ko, taga Mindanao ako, I'm a farmer. I'm never say na, taga Norway ako, ganito trabaho ko, stable job ako, whatever. No, I never. Kasi mahirap lalo na pag makilala mo na medyo down to earth naman. Correct. Bakit mo naman aanin masyado, di ba, na magpahangin ka. Mas maganda yung ipantay mo lang sa level niya para at least yung respeto nandun. Kaya lang minsan parang yung parang iba yung lumalabas. Kaya nagulat ako nung inano niya. Total sabi niya, open-minded ka naman, natin. Ano ba yung sa sex life? Wow, sabi ko. Hindi ko na sinagot, dinedma ko na lang. Opo. Pero ilan po yung nag-message sa'yo, ma'am? Isa. Pareho lang sila?
Taga Pilipinas. Ano na raw siya? Pensionado? Sabi ko, ilang taon ka na? Sabi niya, 49. 49? Tapos sabi ko, 49 daw, pensionado. Sabi ko, wow. Sabi ko, good for you dahil pensionado ka, 49. Ako, 56 na, hindi pa ako pensionado. Baka early retired siya. Baka ganun, ho? Yes, uniform retired daw siya. Pero hindi ko gusto yung pagkaka-text niya nung huli na open-minded naman daw ako, bakit hindi ko raw yan yung sa sex life. May tinanong siya na hindi ko gusto. Dinedma ko na lang siya. Ano yung mga tinatanong nila, ma'am? Ano? Palihis ba yan? Ayun lang, yung sa sex life. Sabi niya kung nag-ano ba ako na mag-isa. Ano ba ito? Ay! Grabe, no? Pero nag-video call na po ba kayo? Kapag tanong niya ng ganun, hindi ko na siya sinagot. Dinedma ko na siya. Oo. Come on, we are old enough. Hindi mo kailangan tanungin yan. Kailangan makilala mo muna yung isang tao bago ka mag-ano. Kailangan maging komportable kayo sa isa't isa. Hindi yung text mo pa lang, ganun na kagad tatanungin mo sa isang tao. It's not nice. Paki-off nga po ng camera mo saglit po, ma'am. Okay. Okay. So, yan din po yung profile mo sa Facebook mo? Yes. Talagang marami yung magpi-PM yan sa'yo. Maraming ano. Okay. Hindi ako nag-hide ng ano ko, ng personality ko. No, I will not hide that. Opinion na po yung camera, ma'am. Kaya hindi ako kaya lang masyadong pretend ang iba na ayoko maging mayabang na I'm very independent na. Kaya lang nanggaling ako sa mahirap kaya ayokong ng parehas kong tao. Correct. Kaya sinasabi ko tuwing may magkikipagkilala sa akin, taga Mindanao talaga ako, pero sinasabi ko I'm a farmer. Yes. Even not. Para at least alam mo kung anong klase siya, anong tingin niya sa'yo, anong approach niya, no? Di ba? Yes. Kailangan dun ka muna sa baba. Kasi mahirap pag nagpayabang ka na kagad eh. Oo. Even na meron ka naman talagang kaya lang, dun ka kailangan sa baba para makilala mo kung talagang accept ka ba niya. Ay, farmer lang pala to. Opo. Ang ko dun kung tanggap ka ba niya o hindi bilang farmer. Kasi ang pamilya ko farmer eh. Nanggaling kami dyan sa pinakababa. Kaya doon ako nag-uumpisa. Dapat lang naman talaga, dapat sa baba muna bago taas, di ba? Yes. Oh no. Mahirap pag sinabi ko na minsan ina-advance. So, ngayon po ang gusto nyo rin po sana makausap, nasa abroad, no? Yeah, if ever lang po na. Mas maganda siguro kung abroad. Hindi ko naman yung mga taga-Pilipinas kasi parang naman yung hirap pag sa Pilipinas, malayo. Oo. At saka ang hirap po kasi makahanap ka ng yung matino na talaga na... Yes, exactly. Isa nga po din yan. Oo. So, dapat biyudo din, no? Yes. Mas maganda kung biyudo kasi kapag may meron pang sabit. Baka pag maguluhin pa ako, mahirap na. Ilan po yung apo, ma'am? 2 na. Magtatatlo sa sa October. Wala po kayo manliligaw, ma'am? Wala po. Sa 4 years, wala po kayo na ka-boyfriend? Hindi po kasi busy sa work. Work, bahay lang talaga ako. So, wala akong baga sa yan lang, ngayon day off ko, kaya lagi ako nanonood ng mga yung mga video na. Ano oras na po dyan, ma'am? Ngayon ay 6:35. Ng gabi? Umaga, no? Morning po. Okay. Opo. 6 hours din pala, no? Ahead kami ng 6 hours. Yes, 6 hours ahead po kayo. So, pag winter, 7 hours ahead po kayo. Pag winter. So, anong araw po dyan, ma'am? Wednesday pa lang? Ngayon ay Webes po. Webes na rin. Okay, sige. Saan nga po kayo dito sa Pilipinas, Ma'am Claudia? Sa Mindanao po, sa Sultan Kudarat. Bisaya, Ilongga.
Ilocana ako pure, pero mas nakakaintindi ako ng Ilongga. Kasi yung ex ko, yung father ng 2 sons ko, Ilonggo. Ba't di ho kayo nagpakasal doon? Kasi plano na naman namin yon. Kaya lang, yung tatay ng mga anak ko, kasal siya. Nung nag-try kami sa munisipyo namin, sabi niya, 20 years na kami, pero sabi naman ng munisipyo, even kahit ilang taon pa kayong hiwalay, as long na wala kasing hiwalay ng mga time na yun eh. Walang divorce. So hindi kami pinayagan. So may dati po pala siyang pamilya, may kinakasama. Yes, may nakasama siya, pero saglit lang daw silang sama, pero pinakasalan niya kasi. Yun lang. Kaya ganun yung nangyari. Pero nag-try din naman kami nung nanganak ako sa una kong panganay ko, kasi nga dahil sa pagbibinyag. Illegitimate, no? Hindi kami pinayagan ng munisipyo namin kasi nga kasal siya. Okay. So wala kami nagawa. Nakipag-usap lang kami sa simbahan para matuloy lang yung binyag. Kasi lahat na nakaset na. So ngayon po, hanggang nagkaroon po kayo ng pangalawang anak, tapos pumunta ka ng abroad. Saan pong bansa kayo pumunta that time? Sa Kuwait. Gaano po kayo tagal sa Kuwait? 7 years. Tapos nung nasa Kuwait ka, nag-asawa ho siya ng iba? Yes. Aray. Pero okay naman yung settle. Bali, nandun yung respeto, kaya accept na lang namin sa isa't isa. Pero naging friend kami hanggang sa dumating ako kami rito sa Norway. May communication kami na dahil sa mga bata. So paano nyo nakilala itong Norwegian? Bali, penpal. Alam mo naman yung mga time na yun na penpal meron. Hindi pa uso yung cellphone that time? Wala pa po, puro sulat. Sulat. So penpal pa lang. Dito ka po sa may Pilipinas noon, nagpipinpal po kayong dalawa? Hindi, nasa Kuwait ako nung nakilala ko yung taga Norway. Paano yun? Galing Norway, padala siya post office, makukuha mo siya dun sa Kuwait? Yes. Tapos ganyan, sabi niya umuwi ka na lang, kasi bigyan kita ng visit, tourist visa pumunta dito sa Norway. Kaya siya yung nag-afford sa akin na umuwi ng Pilipinas, nag-stay lang ako sa Pilipinas ng 2 months. Tinanong ako sinabi ko sa mga anak ko, pumunta kayo kay papa nyo, pero alam ko na may kasama na siya. Sabihin nyo lang na nandito ako, pero bumalik lang ako para ayusin ko yung papers para pumunta ng Norway. Para meet ko yung So, open din ako, kasi nag-open din sa parents ko nung magpakasal siya dun sa nakasama niya eh. So, ganun din ako. Nung umuwi ako, nagpaalam din ako na umuwi lang ako para ayusin yung papers ko papuntang Norway dahil mag-aasawa ako. Bali, nagpakasal na po yun si... yes. Bakit to? Nabiyudo na siya? Namatay na yung una? Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta nagpakasal silang dalawa. Kaya hindi ko na rin yung kasi labas na rin ako dun eh. Dahil siyang may gusto nun, hindi naman ako. Okay. So tapos nung nag-tour po kayo dyan sa Norway, hindi na po kayo umuwi dito sa Pilipinas o tuloy-tuloy? Umuwi pa naman, pero kailangan ayusin ko muna yung papers ko. Dumating ako rito, nag 3 months sa tourist visa ako. After ng tourist, nagpakasal ako. Dyan din po mismo sa Norway? Yes. Nung nagpakasal ako, yun na, ang bilis ng paper, ng mga na approval na yung working permit ko. Tapos after 3 months na nakasal ako, nakakuha ko ng working permit, nag-apply na ako kagad ng trabaho. So until now, nag-work ako sa hotel. Pero itong naging asawa niyo po, may pamilya na po siya dati? O binata din po ba? Wala. Swerte mo At least nabigyan mo siya ng 2 anak. Yes. Ilang taon na po kayo that time? Nung pumunta ka dyan? Magti-30 pa lang nun. Tapos itong napangasawa niyo po, ilang taon na? Yung napangasawa ko, 1953 siya eh. Ngayon, kasi ilang taon na siyang namatay eh. Okay. So parang 70, 50, parang mga 20 plus yung gap ninyo, no? Mas ahead siya sa iyo ng 20. So tapos, after noon, kinakuha mo yung mga anak nyo dito sa Pilipinas, yung 2. Ilang years na po sila dyan? 2003 sila dumating rito. Matagal na. 22 years na rin, no? Tapos itong mga independent na lahat kasi magandang rules dito eh. So which napakaganda para sa mga bata. Compare dito sa Pilipinas. Kaya
Mahirap dito sa Pilipinas kasi kahit na pamilyado na, may mga anak na, minsan may mga apo pa, andun pa rin sa mga lula, lulo. No? Hindi pares dito talaga, ang ganda talaga ng ano, kaya napaka-thankful ako sa God na nakarating kami rito, pati mga anak ko, at least na-i-survive ko yung 2 anak ko na mabigyan sila ng kinabukasan. Sige. Yun yung isang inano ko kasi wala akong i-expect na ano sa Pilipinas na magiging maganda ang nila kasi as a high school graduate, saan ka makakanap ng trabahong maganda sa Pilipinas? Correct. At saka dagdagan pa ho ng napangasawa mo, no? Na parang, yung asawa niyo po na yon, yung kalibin niyo na yon, ano po trabaho niya that time? Kaya ikaw po ay, ano siya, yung magaling siyang mag-ano ng businessman siya, ano siya, kaya lang, alam mo naman sa Pilipinas na yung bisyo, hindi maiwasan eh. Okay. Ay lahat diyan sa Pilipinas kailangan bayaran, pati sa schools. Dito lahat libre. Correct. Kaya isa yun na naging blessing sa mga anak ko na nabigyan ko sila. Ngayon mga independent na sila lahat. 4. Alright. So 4 years na po kayong byuda sa ngayon. Searching po talaga, no? Si Ma'am anong pangalan niyo, Ma'am? Claudia, no? Claudia. Okay. 55 na. Yes, mag-56 sa December. Alright. Ayan po. Gusto ni Ma'am, yung mga kausap po sana yung nasa abroad, no? Okay lang po ba sa'yo, Ma'am? Saang bansa ang gusto mo? Kahit saang abroad, basta maging honest lang. Ayoko lang yung kasi talagang madali akong ulitin ko po madismaya pag hindi lahat ng nasa Pilipinas pareho ng mga nakausap nyo po. Oo, yung mga yun din ang sabi ko, hindi lahat. Kaya lang na-challenge ako yung nakausap ko nung kailan yun, isang araw. Hindi ko talaga nagustuhan yung tabas ng ng message niya, kaya dinedma ko kagad eh. Kaya nire-remind ko po lahat ng mga viewers natin, listeners, na sabi ko, dyan sa comment section, walang kasiguraduhan. Sumasablay nga po yung mga nagjo-join dito sa live, yung mga nag-uusap nga minsan, may scam pa eh, no? May na-scam. Yes. How much more yung mga nasa comment lang, no? Na nag-PM lang, ganun. Di natin sigurado, baka may asawa yan, iba yung gusto nila, no? Ayun na nga eh. Nasa sa tao na rin, no? Yung pag-iingat, lalo po yung mga kababaihan, lalo yung mga kapatid natin mga nasa abroad, no? Pero magaling po kayo, Ma'am, ha? Sinabi mo, nasa Mindanao ka, pero ang gusto niya ay makita pa rin yung ano mo. Yes, yun na nga eh. Okay, sige. So, ano po bilang isang successful mommy, no? Sa mga anak mong 4 ngayon, ano po yung masasabi nyo sa mga listeners, viewers natin dyan, no? Yung mga nangangarap na rin sana na umangat-angat sa buhay, ano pong gusto nyo po, Mama, parating sa kanila? Anong ma-advise mo? Well, unang-una, ang Lord, kailangan talaga ang dasal natin nandyan palagi. Doon tayo ngayon, kung talagang nyo na maging successful, laban lang sa buhay. Correct. Wag bibigay kasi ang mga bata talaga ang kawawa sa bandang huli. Yun lang. Lagi lang magdasal kasi ang dasal wala namang imposible sa kanya eh. Sige. Standby po kayo, Ma'am, ha? Baka po mayroong mag-PM mamaya na mga ilang taon po i-prefer nyo yung gusto niya makausap? Sabi mo 55 until 60. 50 to 60 years old, ha? Ang gusto ni Ma'am Claudia. 55. 55 to 60 years old. Nasa abroad, kung maaari lang. Sige. Ma'am, standby po kayo sa linya. Babalikan ho kita mamaya pag mayroon pong mag-PM sa amin. Okay, thank you, DJ. Thanks. Thank you. 55 years old si Ma'am Claudia. Nasa saan nga po yun? Nasa Norway, no? Hindi ka po basta-basta makapunta ng Norway, ha? Pero halos nang nakilala ko na mga nakaasawa ng taga Norway, ano daw, mas mabait daw yung mga taga Norway, mga lalaki. Pero malaki lang daw yung ano. Alright. Nasa Viber po si Ma'am Claudia. Kung gusto po ninyo makausap si Ma'am Claudia, nasa Viber po siya. Nasa line number 2. PM po kayo dito sa hotline natin.
sa Viber, no? Kung gusto po niyo makausap si Ma'am Claudia. Yun po. Nasa alas 6:46 pa lang ng umaga dun sa kanya. OFW TV Radio, powered by Jal FM 90.7. Alright. PM lang po kayo sa